Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa namang episode ng ating balita at talakayan. Maraming salamat mula sa aming kaibuturan ng puso ko at ng pamilya ko sa patuloy ninyong pagsuporta, pagtangkilik, pagsubaybay, pag-promote and help share ang ating mga videos sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Ang inyong pag-promote nito na magkaroon ng malawak na viewership at ganoon din po sa panonood nyo kahit may mga ads para magkaroon po ng monetization, and of course ang aking Ka Eric Celis Facebook account, Ka Eric Jeff Celis, at sa aking tandem and partnership with Ma'am Lorraine Maribadoy, ang Bigwas ng Agila. Utang na loob po namin sa inyo ang patuloy ninyong pagbibigay ng suporta. At nang sa ganon magtuloy-tuloy din po ang ating mga programa, ang ating information platform gamit po ang social media. And sa inyo din na patuloy na pagbibigay ng kahit konti lang at maliliit na suporta, well and deeply appreciated po yan ng Bangon Sambayanan People's Advocacy Center. Nagagawin na po natin yan na isang non-government organization. Ipaparegister na natin. Kasama ko po dyan ang iba pang mga volunteers natin na tumutulong kay Ka Eric sa mga public and community forum sa pagpapaliwanag ng mga issue. Ang atin pong GCash line and support line 0916-308-7710. Uulitin ko po 0916-308-7710. Yan po ay kay Rohilda Celis na name, kay Langging, whatever amount or support that you would like to share, be it 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, it does not matter ang amount. What matters most is your sincerity of heart that goes with your support. Kaya maraming salamat po. Ayaw sana nating patulan itong pagtatahol ni pambansang barker ni Marcos na si Aling Claire Marites Castro. Nang siya ang nag-react, nagpahayag ng kanyang Semana Santa na mensahe or the Lenten message ni Senator Amy Marcos para sa kanyang kapatid. No? Nakita ko rin po ito sa social media nung nakaraang araw na parang nakikipag-usap si Senator Amy sa naging habilin at naging gabay sana ng kanilang ama, no, si ang diktador na si Marcos Sr. Sabi niya, pasensya po, humingi ako ng kapatawaran o paumanhin sa hindi ko paggabay kay Bongbong Marcos Jr. ng maayos. No, parang nagsisisi siya. No? Whatever is the purpose of that, let's take it at the surface na nire-recognize ni Senator Amy Marcos ang mga kapalpakan at mga kasalanan ni Marcos Jr. sa kanyang mga ginawa bilang supposedly Pangulo ng Bansa. At huwag din nating kalimutan na it was Amy Marcos who publicly revealed and exposed ang pagiging drug addict ni Marcos Jr., which brings us to the point na hindi matinok ang kanyang kaisipan, wala siyang tamang mental health condition para magpapatuloy bilang presidente. Si Amy Marcos po, no, bilang kapatid na nakakatanda ni Senator si Senator Amy Marcos bilang nakakatandang kapatid ateng ni Bongbong Marcos Jr. ang nagbunyag sa buong mundo na ginagawa na drug den ng kanyang kapatid, ng asawa nito na si Lisa, at ng mga barkada nila na nakapalibot kay Marcos na drug den o tirahan ng shabu or cocaine, whatever drugs that may be, as being publicly exposed by Senator Amy sa malawakang pagkilos noon ng Iglesia ni Cristo. Siya din ngayon ang nagsasabi na nagsisisi siya bilang kapatid, nakakatandang kapatid ni Bongbong Marcos na hindi niya ito magabayan, hindi siya makapagbigay ng advice the way it was instructed to her by their late father Marcos Sr. nang sila po ay they were growing up. No, huwag mong pabayaan ang kapatid mo,
gabayan mo si Bongbong Marcos Jr. And it was not about personal guidance only, no? Kundi pati sa politika at pamamahala. Ngayon nakita natin that Marcos Jr. is the biggest failure of a president sa isang bansa. Siya po ang pinaka-miserable failure na uri ng presidente, si Marcos Jr. Kaya naging failed government ang mayroon po ang Pilipinas. Kaliwat ka ng krisis, malubhang krisis sa politika, krisis sa liderato, krisis sa panggobyerno, at matindi, malaganap na krisis na pwedeng sumambulak sa malawakang social unrest na kinakaharap sa ekonomiya ngayon at kalagayang pangkabuhayan ng buong bansa. Dahil nga wala sa matinong kaisipan at matinong direksyon at matuwid na pamamahala ang gobyerno. Kaya nagsisisi si Senator Amy Marcos dahil sabi niya hindi ko siya malapitan, hindi ko siya makausap. Maraming nakapaligid, maraming nakabakod, lahat puro kademonyohan ang kanilang ginagawa. In an earlier declaration of Amy Marcos sa isang pagtitipon yun na napakinggan natin sa harap ng religious gathering and anniversary ng Jesus is Lord, na sinasabi niya na napapaligiran ng mga demonyo ang kanyang kapatid. So part ng kanyang pagsisisi sa kanyang Lenten message yun. Aba, ang nag-react, itong akala mo ay syota siya ni Marcos. Ano ba ang blood relations mo? O ano ba ang affiliations mo kay Marcos Jr.? Itong si may talaketok ito sa utak, si Claire Tagapagtahol Castro. Binabayaran natin ito ng mahigit 300,000 a month sa sahod niya. At mayroon pang mga allowances na umaabot sa kalahating milyon lahat. Ang kinukuha nito sa kaban ng bayan, nasasayang ito, dapat ipakain ito. Ang pera na kukuha sa kanya ay pambili ng pagkain ng mga mahihirap na pamilya at subsidy sa mga tricycle driver at mga jeepney driver. No? Mantakin mo, mga 6 to 10 million siguro yan ang budget ni Claire Castro para sa kanya lang, para magtahol kay Marcos Jr. sa isang taon. Kababayan, hindi pa kasama siyempre yung mga diskarte dyan na style nila sa PCO, no? So sinagot niya si Amy Marcos, sabi niya wala naman siyang kinalaman dito, no? At hindi naman siya dapat ang mag-react dito, no? Itong kulukoy at pakialamerang butangera na pangbardagulan ng ang quality nito ni Claire Talaketok Castro. Dami niyang pangalan, ano? Sabi niya baka ikaw ang dapat gabayan. No, may personal siyang atake kay Senator Amy. Sabi niya, ang iyong kapatid, si Pangulong Marcos, ay isa lang ang asawa. Really? Sure ka? How did you know that? Pamilya ka ba? Nandun ka ba nung wala ka pa sa Malacanang at hindi ka pa tagapagtahol ng Malacanang? Alam mo ba kung anong kanyang mga pinaggagawa kumpara kay Amy Marcos? Really, ha? Really? Claire Castro? Hindi kagaya ng iba dyan na dapat gabayan dahil hindi daw nag-i-stick sa isang partner, no? Of course, ang nire-refer niya si Senator Amy na dapat daw gabayan, hindi si Bongbong Marcos. Bobo din ito si Claire Castro, no? Hindi ko alam kung bakit ito ay nakapasa sa bar exam sa pagkaabogado, no? Siguro it does not follow kasi pag nakapasa ka sa bar exam, matalino ka at mayroon kang karunungan na tama. Pwedeng napasa mo ang academic requirements ng abogasiya at ang examination, pero bobo ka pa rin pagdating sa tamang karunungan. Dahil nabubulag ang iyong kaisipan sa baluktot ng mga pananaw para manatili ang iyong poder, kapangyarihan at diskarte sa pera at pondo na napapakinabangan mo. Yan pong epekto kay Claire Castro. Bakit hindi mo sinagot ang sarili mo? May karapatan ka bang komentaryuhan yon, ang personal na buhay ng magkapatid na ito? At may karapatan ka bang alamin kung ano ang hugot at pinagmumulan ng mga pinagsasabi ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid? In the first place, you were not part of their family. You are not part of their family unless you insist yourself to be part of Bongbong Marcos' life. Para alam mo na wala siyang kabit,
Diyan bang ibig mong sabihin si Amy may kabit? O nangangabit? Yun ang tono ng iyong sagot eh. Na si Marcos daw isa lang asawa niya, inaalagaan niya pamilya niya. What about Amy Marcos? May pasaring siya. The discourse is not about the personal relations of Marcos Jr. as president to his sister, Senator Amy Marcos. The discourse of the point why Amy Marcos made that kind of Lenten message o mensahe sa Semana Santa patungkol sa kanyang kapatid is about government. Tungkol sa gobyerno yon. Dahil nahaharap ang buong bansa sa malala, malubha, malawak na krisis pang ekonomiya, maruming laro sa politika ang inaatupag ng mga opisyal ng gobyerno, which brings to the accountability of Marcos how to lead correctly and properly the government. Kaya nagsisisi si Senator Amy na hindi nagagabayan ng kanyang kapatid. It's not about the personal relationship of Marcos Jr. to his sister. It's about how the sister, Senator Amy, should have told Marcos, dahil pareho silang nasa gobyerno, ng tamang direksyon, ng tamang pamumuno, ng tamang panggobyerno, para hindi nabubulok ang lipunan at sambayan ng Pilipino ay hindi naghihirap. Yan ang konteksto ng komentaryo o Lenten message ni Senator Amy sa kanyang kapatid na minasama ni Claire Castro. Lover ka ba ni Marcos Jr.? Ba't ikaw ang nagmamaktol? Ba't ikaw ang todo-react? Kung makareact ka, parang lover ka ni Marcos Jr. Yung level at degree ng reaksyon ni Claire Castro, nasasaktan siya na para bang mahal na mahal ya beyond the president si Marcos Jr. kung makareact siya, to the point na kaya niyang atakihin ang personal na buhay ng magkapatid na ito, lalo na si Senator Amy. The discourse was not about their personal relationship. Yung pagpupuna at pagpapaabot ng mensahe ni Senator Amy Marcos kay Bongbong Marcos bilang kapatid ay bilang mga bahagi sila ng pamunuan ng gobyerno, at ang boss mo na si Marcos Jr., ang presidente, may hawak ng kapangyarihan ng Office of the President. At sa kanya bumabalik kung bakit ganyan ang nangyayari sa Kongreso. Puro kabulastugan, katarantaduhan at kademonyuhan. Laban sa Vice President ay naatupag, hindi naman tumutulong para maampat at matugunan ang krisis na nangyayari sa sektor ng industriya ng langis, sa ekonomiya, sa pagsirit ng mga presyo ng bilihin, ng produktong petrolyo, ng serbisyo sa kuryente, ng public transportation, pagkain, trabaho at ang kabuhayan. Iyon dapat ang sagutin mo. Bakit hindi napapamunuan ng tama, ng matuwid at makatarungan at para sa mamamayan na uri ng pamumuno, hindi na dideliver ng boss mo na mahal mo, parang lover ka niya. Kung makareact ka, Aling Claire Marites, tagapagtahol Castro. No, pinagtatawanan ka ng taong bayan eh. You are out of context, no? And you do not have any right, wala kang karapatan na pakialaman ang kanilang personal na relasyon. You answer if you want to answer, dahil hindi ka magpapapigil sa pagiging bardagol mo at sa iyong pagiging botangera, dahil doon ka naman binabayaran sa talent mo. Stick to the context of the real issue. Focus to answer about that. Wala kang masagot eh. Ba't mo pinapasaringan si Senator Amy sa kanyang personal na buhay? No, nangangabit si Senator Amy? Nangangabit? Si Bongbong hindi? Sigurado ka? So, hindi po yun ang issue. Pero kung makareact itong si Claire, the bardagulan queen of Marcos na kanyang barker, parang wagas, parang lover siya ni Marcos Jr. The sweet lover. Claire Castro. Kababayan, si Semana Santa sana ngayon, ano? Ayaw ko na sanang hambalusin itong si pambansang tagapagtahol ni Marcos. Pero, in the context of proper issue perspective, tamang pananaw sa issue, ipaliwanag mo bakit nagsisisi o bakit mali ang pagsisisi ni Senator Amy Marcos na hindi niya nagagabayan ang kanyang kapatid sa konteksto ng pamamahala sa antas ng pamumuno sa gobyerno, which ang iyong boss na si Marcos Jr., Aling Claire Talakitok Castro, Talakitok isda yan, na lumalangoy, siguro may lumalangoy na isda sa utak niya.
kung ano-anong mga pinagsasabi niya. Naturingan pa naman na tagapagsalita ng Palasyo ng Malacanang para kay Marcos, tagapagtahol niya, gamit ang official platform ng gobyerno at resources ng gobyerno, kung ano-anong sinasabi niya. The issue is a failed government led by a failed president. Failure na presidente, failure pa ang gobyerno, kaya bulok ang nangyayari po at kahirapan ang nararanasan ng taong bayan at ng buong lipunang Pilipino. Iyan ang pagpupuna na pinagsisisihan ni Senator Amy Marcos na hindi niya nagabayan ang kapatid niya when the presidency was given back to their family through Marcos Jr. Kaya nga, yun ang speech ni Attorney Harold Respicio. Ilocano din ito, taga Isabela ito, at Vice Mayor yan doon. At sinasabi niya na nakakahiya itong si Bongbong Marcos Jr. para sa mga Ilocano, sapagkat instead na ibangon niya ang dangal ng mga Ilocano, ang dangal ng Norte, ang dangal ng pamilya nila, ibinangon niya ang pagnanakaw at pandarambong sa kaban ng bayan. At ibinaon ang oportunidad at pagkakataon ng kasaysayan na isa na namang Marcos ang naging pangulo sa katauhan niya, ngunit palpak at bulok ang nangyari sa kanyang gobyerno. Puro pagnanakaw, puro kabulukan, puro katarantaduhan, puro pang-aabuso sa puder, pang-aabuso sa pera at paglalapastangan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yun po ang nangyari. And these are hard realities. Doon nagsisisi si Senator Amy Marcos kung bakit hindi niya nagabayan ng tama ang kapatid niya, not just on the personal aspect, but more on the governance level. Yan ang hindi ina-address nitong parang lover ni Marcos kung makareact, itong si Claire Talaqueto Castro, mga kababayan. So kayo na po ang umunawa that Claire Castro and Marcos deserve each other. Anong ibig sabihin po niyan? Yun lang po ang antas na kayang gawin ni Claire Castro, makipagbardagulan, magmaldita at magambog-hambugan ng walang katuturan at walang nilalaman ang mga sinasabi, lokohin at dinlangin ang mamamayan, at ipagtanggol at pagtabunan ang krimen. Ang naghuhumiyaw na krimen ng pagnanakaw, pangungulimbat, pangungurakot, at kabulukan ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Yan ang purpose kung bakit nandyan si Aling Claire Marites Talaqueto Castro. And she is paid by the millions of pesos mula sa dugo at pawis ng taong bayan gamit ni Marcos ang buwis para may tagapagtahol siya. Pero the more that Claire Castro opens her mouth, the more na siya ay nagiging sanhi ng lalo pang pagkagalit, pagkamuhi at pagtatakwil ng taong bayan laban sa administrasyon ni Marcos at nila Romualdez na kanyang todo-todo na ipinagtatanggol sa pamamagitan ng kalokohan ng mga pahayag, pagsisinungaling, panlilinlang at mga manipulasyon sa impormasyon. But too late, Claire Castro, naibulgar na po ni Senator Amy Marcos ang ibig niyang sabihin, and may respeto, nagbibigay ako ng respeto personally kay Senator Amy for standing up against her brother in the aspect of governance failure. At pinupuna niya ito. At sana mas detalyado at mas lalo pang categorical at decisive na pagpupuna. At sasabihin niya, kung hindi pa titigil itong kademonyuhan sa paligid ng kanyang kapatid na kinokonsinti at tinatanggap at ipinapabayaan lamang ng kanyang kapatid na maganap, ay di pangunahan na niya ang pagkilos ng mamamayang Pilipino para palayasin sa poder ang kanyang kapatid sa mapayapang pamamaraan, subalit matatag na pagkilos ng taong bayan kasama si Senator Amy Marcos. That would be more acceptable to the people kung ganyan na ang antas na aabutin ng pagbibigay mensahe at pagpupuna ni Senator Amy Marcos laban sa gobyerno ng kanyang kapatid at ng pinsan nila at ng kanyang asawa ni Marcos na si Lisa. Evil triumvirate ngang tawag niyan sa kanila. The evil triumvirate of Marcos Jr., Lisa Araneta, and Martin Tambaluslos. Yun ang lalabanan dapat natin, Senator Amy Marcos, kasama ang taong bayan, upang
maganap ang tunay na pagbabago sa ating gobyerno at umusad tayo sa pagsulong sa pag-unlad para sa buong bansang Pilipinas with a new government leadership at panibagong tamang programa na matuwid para sa sambayan ng Pilipino. We will wait for that declaration, Senator Amy Marcos. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa ating balita at talakayan with Ka Eric. Sana po ay patuloy ninyong tulungan na lumago at lumawak ang ating viewership at ang support para po sa Ka Eric Celis YouTube channel at mga videos natin at iba pang social media platforms. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!